Mabuti kaysa dati. Nasaan po ang iba? Mag-ingat po kayo, baka maupuhan yung po. Joke lang. Hindi po, maging handa na po tayo sa pagpupuri at pagsamba natin sa ating Diyos na buhay. Tunay nga na bago tayo magsimula, paano po natin buksan ang ating Biblia or dito po sa harap, sa Lucas 19:38. Sabi po rito, sinabi nila, pinagpala ang haring dumarating sa pangalan ng Panginoon. Kapayapaan sa langit, papuri sa kataas-taasan. Purihin ng Panginoon na talagang ang pangalan po ng ating hari ay walang iba kundi sino po ang ating hari? Ang ating Panginoong Yesu Cristo. Kaya kapag dumarating na ang Panginoon, lalo na ngayon, sa pagpupuri natin sa Panginoon, bumababa po yung presensya ng ating Diyos. Amen? Kapag pinupuri po natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan, at sama-sama po tayong talagang ibinibigay po natin lahat yung papuri sa Diyos, ay bumababa po siya. At mararanasan po natin yung presensya niya. Amen? Kung meron pong nakakaranas dito ng mga karamdaman sa physical or sa ating mental health, sa ating kaisipan, sa ating kaluluwa na nalulungkot, nalulumbay, ang Panginoong Jesus po ang kasagutan. Amen? Palalakasin po niya tayo. Kaya, sinabi nga po, kapayapaan sa langit, papuri sa kataas-taasan. Dito rin po sa lupa, kapag sinamba natin ng Diyos sa Espiritu at katotohanan, nananahan po rin siya sa atin. Amen? At bumababa po yung presensya niya dito sa lupa. Diba? Diba sinabi sa panalangin ng Ama namin, sumasalangit ka, sampahin ang ngalan mo. Dito sa lupa, gaya ng sa langit. Dito po, kapayapaan sa langit, papuri sa kataas-taasan. Dito sa lupa, pupurihin natin ng Diyos. Amen? So, handa na po tayo na magpuri sa Diyos. Amen. Handa na tayo sumamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Ay manalangin. Purihin ka, dakilang Diyos. Sinasamba po namin kayo sa Espiritu at katotohanan. Pinupuri namin kayo, O Diyos, sa pamamagitan po ng aming mga labi. Ngunit sa puso po namin, sa kaibuturan ng aming mga puso, na dumadaloy po ang Espiritu mo na nagbibigay buhay sa amin. Kaya, Panginoon, kung meron man kayong nakikitang karumihan sa aming mga puso, kasalanan, mga hindi po namin na ibigay kanina, hindi namin nabanggit, hindi namin na i-confess, Panginoon, ngayon ay kami po ay nagpapasaliksik sa aming mga puso kung ito po ay tunay na naghahanap sa iyo, O Diyos. Salamat po na katagpuin niyo po ang bawat isa. Habang kami po ay umaawit at nagpupuri sa iyo, maranasan po namin ang presensya mo. Maranasan po namin ang kapayapaan, maranasan po namin ang kagalakan dahil ito po ang bunga ng Espiritu, Panginoon. Ang pag-ibig na nanggagaling sa inyo. Kaya, Panginoon, narito po kami maghahandog ng papuri, maghahandog ng pagsamba, higit sa lahat ang aming buhay, ang aming puso, Panginoon. Purihin at dakilain po kayo, Ama, sa oras na ito, sa patnubay ng Banal na Espiritu Santo. At winawaksi po namin, anuman, Panginoon, ang hindi sumasang-ayon sa oras na ito, sa pagpupuri at pagsamba sa iyo, O Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ay mga nangihinang katawan, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ito po'y pinalakas mo na. Sa mga kaisipan na hindi tama, ay binago nyo na ang kaisipan na ito'y nakatuon sa iyo, Panginoong Jesus. Purihin at dakilain po kayo, Ama. At muli namin ibinabalik, Panginoon, ang lahat ng aming pagdakila, pagsamba, pasasalamat sa dakila mong pangalan, aming Panginoong Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah! Palakpakan natin na malakas ang ating Diyos sapagkat siya ay buhay. Amen? Hallelujah! Hallelujah. Check. Handa na po ba tayo sumamba sa ating Panginoong Diyos? Amen! Lahat ng pinalaya sa pangalan ng ating Panginoong Jesus ay sumigaw na
ng malakas na hallelujah! Purihin ka, O Diyos, hallelujah! Yes, Lord, hallelujah! Oh. So, umagang ito ating sambahin ang ating Panginoong Diyos. Ialay ang ating sa Kanya ang lahat ng ating kalungkutan, pangamba. Ialay natin ito sa paanan ng ating Panginoong Hesus, sapagkat tanging sa Kanya lamang natin matatagpuan ang tunay na tagumpay sa buhay. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Purihin ang ngalan mo. Purihin ka, O Diyos. O Jesus. Purihin ang ngalan ni Yahweh. Purihin ang ngalan ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Malakpak natin ang kamay. Tumindak sa atin ng magpupuring pagsamba sa ating Diyos Ama. Hallelujah. Sa'yo ay humahangat, kamatayan ay hindi nalipatan. Ako mo lahat ng kasalanan. Diyos, ikaw ay nawalay, buhay mo ay inagal. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus. Dahil sa'yo ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Tapos mo na ang lahat ng pagdusa. Binuksan mo ang daan patungo sa Ama. Salamat, Jesus, sa iyong ginagawa. Hindi ko sa amin ganun kayaman. Tulad ng isang yaman, tinundo at inilatan. Liwanag ng araw at kalawakan. Walang hanggang katapusan, biyaya mo nakakamtan. Purihin ka! Purihin ka, Jesus. Purihin ka! Purihin ka, Jesus. Dahil sa'yo ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Tinapos mo na lahat ng pagdurusa. Binuksan mo ang daan patungo sa Ama. Salamat, Jesus, sa iyong ginagawa. Dahil sa iyong ginawa, Jesus,
ako'y malaya na. Tinapos mo na ang lahat ng patusa. Binuksan mo ang daan patungo sa Ama. Salamat, Jesus, sa iyong ginagawa. Pupurihin ka. Pupurihin ka, Jesus. Sabay-sabay natin. Pupurihin ka, Jesus. Sigaw mo sa Panginoon. Pupurihin ka, Jesus. Pupurihin ka. Pupurihin ka, Jesus. Dahil sa'yo ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Tinapos mo na ang lahat ng pagdurusa. Binuksan mo ang daan patungo sa Ama. Salamat, Jesus, sa iyong ginagawa. Dahil sa'yo ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Tinapos mo na ang lahat ng pagdurusa. Binuksan mo ang daan patungo sa Ama. Salamat, Jesus, sa iyong ginagawa. O aming Diyos, sa hapong ito, walang kadena ng mundo ang maaaring pumigil sa amin upang sambahin ka, sapagkat karapat dapat ka ng pagmul pagsamba ng iyong mga nilikha, ng iyong mga niligtas. Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Pumigil ka, Panginoon. At kami namamangha sa iyong mga nilikha, O Diyos. Hallelujah! Kailangan ng Diyos na hari, aming ihahaya. Magpagkailanman ang awi ay magpasalamat sa iyong ginawa. Kapangyarihan mong gawa. Sa limat mga langit, kailangan mo'y makikita. Kahanga-hanga mong pagkilos, aming inaasam ang iyong ginawa. Makapangyarihan mong gawa. Pupurihin ka, pupurihin ka, sa iyo ay sasamba. Walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay ihahayag. Katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Kadakilaan ng Diyos na hari, aming ihahayag. Magpagkailanman ang pawid ay magpasalamat sa iyong ginawa. Magkapangyarihan mong gawa. Sa limang pangalangin, kadakilaan mo'y makikita. Hanga-hanga mo ba
kilos, aming pinasa ang iyong ginawa, makapangyarihan mong gawa. Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba, walang hanggang pag-ibig ko'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay inahayag, katapatan at kadakilan mo, Jesus. Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba, walang hanggang pag-ibig ko'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay inahayag, katapatan at kadakilan mo, Jesus. Katapatan at kadakilan mo, Jesus. Katapatan at kadakilan mo, Jesus. Tunay at tapat ang iyong mga pangako sa buhay namin, Panginoon. Tapat ka mula sa panahon ni Abraham hanggang sa mga panahon namin naligtas na aming Panginoong Hesus. Tapat ka sa iyong mga lingkod, sa iyong mga anak, at walang araw, Panginoon, sa buhay namin hindi namin naranasan ang iyong katapatan, O Diyos. Lagi kang gagawa ng paraan, kahit yung mga bagay na hindi na namin inaasahan, na parang wala ng solusyon. Panginoon Diyos, Ikaw ay gagawa ng daan sa buhay na. At hindi babalik ang salita mo sa iyo na walang ginawang pagbabago sa buhay namin, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko, pagkilos niya'y maliwaga, sa akin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama karamay, pag-ibig niya'y kalakasan, bawat araw man, siya'y aking daan. O gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko, pag-ibig niya'y maliwaga, sa akin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama karamay, pag-ibig niya'y kalakasan, bawat araw man, siya'y aking daan. Kahit sa'yo lang ako'y kanyang itatawid, siyempre man may ilog siyang hatid, laging mawawala, ngunit di ang wika niya. Siya'y mayroong gagawin ngayon. O gagawa ang Diyos ng daan sa buhay
gagawin ngayon? O gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pag-ibig niya'y maliwagan, sa akin may layunin siya. Siya'y aking gabay hanggang sa magkaramay. Pag-ibig niya'y kalakasan, bawat araw man siya'y aking daan. Sabihin man ng mundo, hindi ka nagagaling sa sakit mo. Sabihin man ng mundo, na hindi mo na kayang magbago, o magbago ng asawa mo, o ng iyong mga anak. Sabihin man ng mundo na hindi ka magiging successful sa buhay na ito. Tao lang sila. Hindi nila alam ang plano ng Diyos sa buhay mo. Hindi nila alam ang daan na gagawin ng Diyos sa buhay mo, na kaya kanyang baguhin, kaya kanyang pagalingin, at kaya kanyang magtagumpay. Oh, hallelujah! Oh, gagawa ang Diyos na daan sa buhay ko. Pag-ilos ka'y maliwagan, sa akin may layunin siya. Siya'y aking gabay hanggang sa magkaramay. Pag-ibig niya'y kalakasan, bawat araw man siya'y aking daan. O gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pag-ibig niya'y maiwagan, sa akin may layunin siya. Siya'y aking gabay hanggang sa magkaramay. Pag-ibig niya'y kalakasan, bawat araw man siya'y aking daan. Pag-ibig niya'y kalakasan, bawat araw man siya'y aking daan. Pag-ibig niya'y kalakasan, bawat araw man siya'y aking daan. Ang nais lang ng Panginoon ay ipagkatiwala mo ang iyong sarili sa Kanya. Magtiwala ka sa Kanya, sapagkat walang magulang na nais ipahamak ang kanyang anak. Tayo'y anak ng Panginoong Diyos. At ang nais na iligtas tayo, ang nais na magtagumpay tayo sa buhay na ito. Siya'y tapat. Siya'y hindi nagbabago kailanman. At sa umagang ito, Panginoon, o aming Diyos, o Yahweh, nais namin iaalay ang aming mga puso, ang aming pagpupuri at pagsamba sa iyo. Isang iyong pag-ibig na nagsasabi na naman ang aming mga puso. Salamat, Panginoon, sa walang maliw mong pag-ibig sa amin, O Diyos. Hallelujah.
kamay mo ilalap at lagayin ang iyong kapila. Alam ko sa'yo ibigay at ika'y hihintayin sa katapatan mo. Ang awit ko isang iyong pag-ibig sa kabila ng lahat. Masanang isip mo at hindi ka bibigyan sa katapatan ko. Ang awit ko isang iyong pag-ibig sa kabila ng lahat. Masanang isip mo at hindi ka bibigyan kailanman. Lumapit ka sa Panginoon. Suko mo ang iyong sarili sa Kanya. Ipagkatiwala mo ang lahat gusto sa Panginoon. At magtiwala ka. Ang Diyos ay tapat. Hindi ka niya pababayaan. Hindi niya pababayaan ang iyong mga mahal sa buhay. Lagi kanyang iingatan, gagabayan, sapagkat siya ay tapat. At kailanman, hindi ka niya bibitawan. Hallelujah! Hallelujah!
pagkakasala, ang aming mga pagkukulang. Ibinubuhos namin ang aming mga panahon sa mga bagay na lumilipas at nawawalan kami ng panahon sa iyo, O Diyos. Minsan kami lumalayo, nagtatago. Akala namin kaya namin mabuhay nang wala sa piling mo, O Diyos. Ngunit sino kami kung wala ka? Makamtan man namin ang yaman ng mundo, kung wala ang Panginoong Hesus sa buhay namin, ito ay walang kabuluhan. Sapagkat tanging sa iyo lamang, Panginoon namin, matatagpuan ang tunay na galak, ang tunay na kasiyahan na hindi kayang ibigay ng mundo. Tanging sa iyo lang, O Diyos. Sa kabila ng lahat, Panginoon, hindi ka nagsasawang magtiwala sa amin. Hindi ka nagsasawang tawagin ang aming mga pangalan. At hindi ka napapagod, Panginoon. Sa kabila ng aming mga pagsuway, kami patuloy mong pinapatawad. Tulad ng tubig sa talo na bumubuhos sa maraming bato, ang iyong awa, ang iyong pagpapatawad, binubuhos mo sa amin, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa mga panahon na pakiramdam namin, nais na namin sumuko, nais na namin bumitaw sa iyo, dahil sa mga salitang naririnig namin, dahil sa mga ginawa sa amin, Panginoon. Napakiramdam po namin kami naapi, kami nasaktan. Subalit, Panginoon, sa mga panahong iyon, nais na namin bumitaw. Hindi mo kami binitawan, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka ng iyong mga anak. Purihin ka ng iyong sambayanan, ng iyong mga anak na niligtas. Purihin ka, O Diyos. O Yahweh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos. Lahat ay magpurit sumamba sa Panginoon Diyos. Ang mga anghel sa kalangitan at ang lahat ng nilalang sa lupa ay magsabi, Hosana, Hosana, Hosana sa Diyos, Hari, Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, mula noon ngayon at magpakailanman. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah! Masaya po ba tayo nagpupuri sa Panginoon? Mas masaya ang Panginoong Diyos sa pagpupuri natin. Amen? Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Panginoon. At ang magdalakan na ating naranasan, iba, mahagi din naman natin sa ating mga kapatid. Kamayan po natin ang bawat isa habang ating inaawit ang kanyang dakilang gawa. Amen? Hallelujah! Susagot sa'yo ay bumangan, kamatayanan, hindi nalintana.
magkasalanan. Sa Diyos ikaw ang nawalan, ang buhay mo ay inaral. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus. Dahil sa'yo ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Lahat ng pagdurusa, binuksan mo ang daan patungo sa Ama. Salamat, Jesus, sa iyong dakilang gawa. Ikaw, Diyos, purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus. Sino mo, kapatid? Purihin ka, Jesus. Dahil sa'yo ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Punaos mo na ang lahat na pagdurusa, binuksan mo ang daan patungo sa Ama. Salamat, Jesus, sa iyong dakilang gawa. Dahil sa'yo ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Tapos mo lahat ng pagdurusa, binuksan mo ang daan patungo sa Ama. Salamat, Jesus, sa iyong dakilang gawa. Palagpakan natin ang ating punong Diyos. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Amen? Hallelujah. Sino po dito ang nagagalak? Dapat nakikita sa mukha. Sige nga, patingin nga. Amen. Salamat sa Diyos sa kanyang kapulihan, sa kanyang pag-ibig, higit sa lahat sa atin. At tunay na, bakit po tayo narito? Ano pong dahilan? Pagpupuri sa ating Panginoon. Ano pa? Sasamba sa Kanya. At tayong lahat ay nagkakatipon sa, di ba may tawag doon sa piging ng ating Panginoon? Talagang napakasarap po na nagtitipon ng kanyang mga anak. Nagpupuri, nagpapasalamat, nananalangin sa bawat isa, nagtataasan, ibig sabihin kung merong nalulungkot, binibigyan natin ng kasiyahan o kagalakan. Amen? Ngunit yung kagalakan na yun ay nagagaling sa ating Diyos. Amen? 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 Sino po yung magpapatotoo o magpapasalamat dahil sa ginawa ng ating Diyos? Diba yung hinawit natin? Diba? Sino po? Okay. Si Sister Imelda, palakpakan natin ng ating Diyos. Magpapasalamat si Sister Imelda. Talaga ako
Maraming mga salamat sa Panginoon. Sabi nga sa kanta, di ba? Tayo ay malaya na. Amen? Di ba? Tayo ay pinalaya ng Panginoon. Pagpukulan ko. Kasi nung nakaraan ng buhay, balik isisingin ko ulit. Nakaraan ko, matignan po ako. Kasi tuwa yung dugo ko, grabe. Mula na manhid, kapal ang aking lupa. Para sa katuwa na sa pala yung dugo ko. Hindi ko maalam, kasi wala na ako nararamdaman, bigla na lang. Ito turing ko, ito pangalawang buhay ko. Kasi kung kunti na lang nun baka may nangyari. Kaya isang kasi, meron na sa konti sa akin, meron lang pinapalala sa atin ng Panginoon. Kasi dati, akala natin ang buhay natin, pag ang buhay na wala naman dito sa lupa. Diba, may hangganan po tayo. Para yun ay nagtitipalala po sa akin. Na hindi biro yung ating pagsunod sa Panginoon, kailangan talaga focus talaga. Kaya, salamat sa Panginoon. At yung pangalawang aking salamat sa Panginoon. Kaya nga ng awit kanina, tayo ay pinalaya na. Totoo po. Dahil nung mga panahon na bago pala po sa Panginoon, parang akala ko wala nang katapusan yung problema ko. Parang hindi na matatapos, parang wala nang pagbabago. Nung bago po ako sa Panginoon. Pero ito, habang tumatagal po ako sa Panginoon, yung sinabi ng Panginoon na ibinigay ko siya kapayapaan, hindi. Kung naunawaan, ibinigay ko sa akin ng Panginoon. Sabi ko sa sarili ko, Lord, ano to? Ba't ganito na ako? Kukunin mo na ba ako? Di ba? Ano kukunin mo na ba ako, Lord? Bakit ganito na ako? Payapa na ako para hindi na kapitado ng mga problema pinagkadaanan ko. Nag-bless ako. No? Kaya nga, tayo talaga yung pagpupulit pagsama natin sa Panginoon. Kahit tumalong tayo, talagang damdam talaga yung presensya talaga ng Panginoon. Kaya sabi ko kanina, Lord, salamat dahil pinalaya mo na ako. Paano ko pinalaya? Doon sa sobrang mga alalahanin. No? Sa sobrang halos meters, halos magkasakit, pinalaya na po ako doon. Dahil hiningin ko po sa Panginoon 100,000 kung naalala nyo. Lord, may ginasang 100,000. Bakit? Gusto ko bayaran ang pagkasak ko. Parang payapa na ako. Parang makasunod ako sa'yo ng maayos. Pero hindi talaga, hindi naman sa dami ko binigay kung ano talaga kailangan ko. Yes. Diba? Yung kapayapaan, kapanapalan, kapakalan, naglalakad, kasiyahan, yung po ang inigay sa akin ng Panginoon. Kaya nasabi ko sa awit, ako ay malaya na. Amen. Meron ko maiiyakan. At napakadakila ng Diyos, napakabuti niya. Kaya habang minano ko sa Lord, yung mga problema, ano na rin Kasi pinaalam na ibig sabihin, talagang natural na yan, hindi na tayo dapat puntakan. Ang pinakagawain talaga natin ang laging lumapit at yung problema mo, natatakpan ang pag-ibig ng Diyos. Kung hindi kayang pagtayin ng anong bagay, kahit ano pa yan, kahit kayamanan man, hindi pwedeng pagdampasan ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Kaya maraming salamat sa Panginoon. To God be the glory. Amen. Purihin ang Panginoon, palakpakan natin ng malakas ang Diyos dahil ano po, tunay nga na wala pong makapag-iniwalay sa atin sa pag-ibig ni ng ating Panginoon sa Kristo. Kahirapan man yan, kagutuman man yan, amen? Wala ka mang pera, marami ka mang utang, sabi nga ni nanay, hiningay 100,000 para na mabayaran yung mga utang, no? Pero purihin ang Panginoon, ang binibigay ng Diyos sa ating kapayapaan. Kaya salamat sa Panginoon na may kapayapaan tayo, nakakatulog tayo na mahimbing. Nawa. Thank you, Lord. Sino pa po? Meron pa? Marami no? Mga nakapagigil. Looking through the eyes of love. Wow, ito na, lumalapit na. Thank you, Lord. Sister Faye. Salamat sa Panginoon. 2 linggo akong wala rito. At ngayon nandito, salamat. Amen. Nung nakakat po kasi, pumunta po ako sa Bulacan dahil 40 days na amin ko. So, may dahilan naman po. At nagpapasalamat po ako dahil napakabuti ng Panginoon. Palagi kong hinihingi maging mapalinong ina sa tahanan. Paborito ko po yung sabi nga, ang matalinong babae ay nagtatatag ng pamilya at ang mga mga ay nagbawasak. Katalinuhan kasi na palagi kong hinihingi paano kong i-handle yung pamilya mo. Sa panahon ngayon, mga kapatid, nakita nyo naman, napakamahal ng mga bilihin. Grabe. So doon lang po sa mga budget sa bahay, talagang ang hirap pati-budget yung pinansyal. May mga bagay na inaasahan ka na hindi naman pala talagang mangyayari. Pero ano
ba, kailangan ba magpasalamat? Dahil hindi mo nakamit yung hinihingi mo o nahawakan. Pero kailangan magpasalamat dahil pagising mo pa lang, kakakilos, makapagsalita ka. Magandang hangin na lumalabas sa puso natin. Magandang pagdaloy ng dugo mula ulog ng talampakan. Kaya yung dapat mo pinagpapasalamat yung buhay na pinapaharap sa atin ng Panginoon. Yung mga bagay na pinansyal, susunod na lang yan. Kaya, narito ako talagang sabi ko, Lord, salamat dahil wala kayo ng umaga. Hindi ko alam kung paano ko budgetin yung pera. Pero alam ko mga kapatid, salamat dahil hanggang mamayang gabi, meron po akong budget kapag kain sa ulam. Dahil yung ginawa ko, para siyang nakita niyo yung bangos na yan ba yung hinihiwa ko, ini-slice. Alam ko, nagagawa ko na ngayon sa tilapia mga kapatid. Ang hirap hiwain yung tilapia. Kasi ang bangos malaki, pero yung tilapia mahirap. Kailangan mo hiwain yun ng maayos kasi may hiwa yung kamay mo. Pero salamat dahil alam nyo mga kapatid kanina habang hinihiwa ko yun, nag-aalala ako sa Panginoon kasi binigyan na rin ako ng wisdom. Diba? Sabi ko, Panginoon, salamat dahil yung ginagawa ko ngayon, hindi to galing sa akin, sa'yo, kung paano kaparaanan, ibabalik yung pagkain mula sa umaga, tanghali, hanggang sa gabi. Salamat sa Panginoon dahil tunay nga salita ng Panginoon ay mabisa. Kapag humingi tayo ng karunungan sa Panginoon, bibigay niya. Kaya salamat dahil ang verse na yan, paborito ko yan. Dahil kung mga ko, wala ako sa bahay mga kapatid. Pero dahil ang katalinuhan na binigay sa akin ng Panginoon, ay palagi kong dinalagay ito sa puso ko. Ang nanay, maraming mga problema yan, alalahanin. Pero dahil meron tayong Diyos na nagbibigay sa atin ng katalinuhan, kapayapaan, pag-ibig, tunay nga na nagagawa mo ang lahat ng bagay sa loob ng tahanan. Pinupuri ko ang Panginoon sa oras na ito dahil siya ay dakila at makapangyarihan sa buhay. Amen! Tunay ng Panginoon, palakapan natin ang Diyos na purihin ka, Panginoon Jesus. Okay pa ba? O, sige. Isa pa. Isa pa. Sige. Sister Liza. Yes. Maraming matotoo. Magandang hapon po sa ating lahat. Marami naman talaga tayo ipapatutuko eh. Amen. Pagkagising mo pa lang eh. Thank you Lord. Huminga pa ako. Thank you Lord. Hindi na brown out. Diba nagbabanta na mag-brown out. So sabi ko, thank you Lord. Sa buhay. Maraming salamat dahil ako na mag-isa natutulog sa bahay eh, sa kwarto ko. Kasi yung iba nasa third floor. Sabi ko, yung pinto, hindi mo sinasara. Hindi, siyempre, di ba, may dad ka na, yung malamang bukas nila, kita nila ako doon, kahiga. Kaya sabi ko, hindi ko isasara dahil alam ko naman na the Lord is my guardian. So, maraming salamat dahil ginagabayan ka sa buong magdamag ng ating Panginoon. At lagi kong dalangin na, Lord, sa aking pagtulog, mahimbing ako, magising ako ng maaga. Kuminsan nga, hindi ako nakakatulog. Sabi pa, balik-balik, hindi ko makatulog. Pero, siguro dahil sa paedad na tayo, nag-iiba na yung tulog natin, mas mababaw na. Kaya maraming salamat sa Lord sa pag-iingat niya. At maraming salamat dahil yung mayroon kang kontento na lang. Kung ano lang na yung mayroon na makain ka, isa lang ako. Halimbawa sa labas, kain ka ng tinapay, ganyan. Hindi na ako naghahangad, nakakain pa ng gabi. Kasi sabi ko, busog naman ako eh. Pag inom na lang ng mainit na tubig, tsaka na lang, matutulog na lang. Kaya sabi ko, maraming salamat Lord kasi binigyan mo ako ng kakuntintuhan ba? Tama na, matulog na lang ako na
Bukas na lang. Para yung kakainin ko ngayon, Para bukas na. hindi pwede para bukas. So, kaya maraming salamat sa Panginoon na bibigyan tayo ng ganyang kaisipan na kailangan nating magtipid, kailangan nating isipin muna yung ating mga ginagawa para din sa ating kalusugan, para din sa ating kinabukasan. Kaya, praise God sa lahat ng biyaya niya. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat sa Diyos sa kabila ng mga nangyayari po sa ating bansa o sa buong mundo, sa iba't ibang bansa. Ay naapektuhan po tayo. Sino dito ang nakapagtitipid na sa kabila ng mga mahalang bilihin? O ngayon, huwag nating tipirin ang ating pakikinig sa salita ng Diyos. Amen? Bukas natin ang ating puso, bukas natin ang ating mga tenga, bukas natin ang ating mata para hindi tayo matutulog habang nangangaral. Tinatawagan na natin ang ating pastor. Pastor Nat Castillon, Junior. Palapakan natin ang Diyos! Magalakas! Hallelujah! Amen. Salamat sa Panginoon. Ay, dahil po para makinig. Lakasan mo lang po ba doon? May nadaw. Ako ay nakikiusap at nagpapaalala sa inyo na please put your cell phones in silent mode o kaya mute it, no? Patahimikin yung mga cellphone nyo ngayon. At ang ating pong buksan ang puso natin sa pakinig ng salita ng Panginoon. Amen ba mga kapatid? Amen. Tandaan nyo, sinabi Lord sa atin, ang may pakinig ay pakinig. Okay? Dito tayo para makinig ng salita ng ating Panginoon Jesus. Hindi tayo narito para mag-cellphone o kaya mamaya konti, mapungay ang mata ng iba, matutulog. Nako po, pag kayo'y nilapitan ko, alam nyo na. Okay? Amen. Tayo natin tumayo mga kapatid, magpasalamat sa Lord, kailangan ka namin, Panginoon. Sa panahon ito na pulo-pulo ng krisis at mga talagang kawalan ng katiyakan na gawa ng kasalanan bumabalot sa daigdig nito, Panginoon. Ikaw lang ang aming pag-asa. Ikaw lang ang tanging dahilan kung bakit binibigyan mo pa rin kami ng katatagan at katapangang harapin ang realidad ng buhay. At pangako mo sa amin, Panginoong Isus, hindi mo kami iiwan o pabayaan. Lord, sinabi mo na sa amin na ang tunay na nais mong sumunod at maglingkod sa iyo. Ang tunay na nagmamahal mong anak ay dapat nakahandang itakoy ang sarili. Kalimutan ang sarili, pasalin ang puso niya kayo sa amin at sumunod kami sa iyo, Panginoon, hanggang wakas. Panginoon, salamat po sapagkat ang banal niyong gawain, ang banal niyong salita, ang banal na espiritu ng panalangin, ang fellowship namin sa bawat isa sa ilalim ng iyong makapangyarihang pangalan, Panginoon Jesus, ang siyang nagpapatatag ng aming pananampalataya at espiritual na relasyon sa inyo. Panginoon, mag-usap po kayo sa aming lahat at tanging ang boses sa tinig mo lamang mapapakinggan ng aming mga puso. Salamat, Panginoon, ito po ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming mahawain at mapagpatawad ang mapagmahal namin ang aming Panginoong Jesucristo magpakailanman. Amen. Amen. Nalapakan natin ang pangalan ng ating mahal na Panginoong Jesus. Kayo po yung mga kaupo ng mga kapatid. Noong mga nakaraang linggo, last Sunday, I was at here, ba? Ako ay talaga naman po, pag ako po'y absent, mga kapatid, ano lang naman yun. Ang nagpapa-absent ka naman sa atin physically pag meron tayong nararamdaman. Pero pag may absent at nagliliwaliw ako, ay hindi na yun katanggap-tanggap. Diba? Pero iba natin mga kapatid, nakakalusot, nagliliwaliw. Unahin ninyo dapat na manahin. Ibigay sa tao para sa tao. Ang sa Diyos ay para sa Diyos. Amen?
Ang araw ng pananambahan ay para lamang yan sa ating Panginoon Diyos, sa ating mahal na Panginoon Jesus. Huwag na ninyong payagan pa na may humarang sa atin at pumatang sa atin. Kaya kung tayo may absent sa banal na pagtitipon, yun lang dapat ang maging dahilan. Nagkaroon tayo ng, sabi natin, pagsubok sa katawan, nagkaroon tayo ng karamdaman. Pero yung ang naging dahilan ay namasyal, nag-reunion, nagbanding-banding, ay hindi yung katanggap-tanggap. Hindi katanggap-tanggap. Sapagkat ang pagsunod sa Panginoon is not negotiable. Okay? Kung tagang mahal natin ang Panginoon Jesus, lagi natin siya mumunahin. Amen, mga kapatid? Noong mga nakaraang linggo, nagbigay po tayo, mga kapatid, ng mensahe na talaga pong mapapanghawakan natin sa panahon ito. Binasa po natin ng Hebrews chapter 5, verse 7 to 8. Ulitin natin para lang ma-refresh ang ating pong mga puso't kaisipan doon sa ating pong mensahe na pinagsasalusaluhan na salita ng ating Panginoon. Hebrews chapter 5, verse 7 to 8. Sinabi po rito, during the days of Jesus' life on earth, He offered up prayers and petitions with loud cries and tears to the one who could save Him from death, and He was heard because of His reverent submission. Although He was a son, He learned obedience from what He suffered, and once made perfect, He became the source of eternal salvation for all who obey Him, and was designated by God to be high priest in the order of Melchizedek. Ito po mga kapatid, yung pangatlo nating dahilan kung bakit tayo po mga kapatid hanggang ngayon ay talaga pong nabubuhay sa biyaya ng ating Panginoon. I gave you the title of this message sa binasa natin yan. Sabi ko nga po dyan, compassion is when God cries. Ang habang ng Panginoon naman, Diyos ay lumuha at umiyak para sa atin. At nung nakaraang linggo, sinabi ko na sa inyo ang iba't ibang karakter o iba't ibang katangiang pinakita ng Panginoon na mapapatunay na talagang ang Diyos ay kasama nating umiyak. Because here in this world, we really have everything and all reason in this world to really shed our tears. Napakaraming mga bagay at talagang dahilan kung bakit ang isang tao, ako, ikaw, ay umiiyak, lumuluha. There's so many valid reasons. Simula nung isinilang ka, umiiyak ka na, di ba? Nung ilabas ka sa sinapupunan ng iyong ina, nakwento ba yan sa inyong mga nanay natin? Nung ikaw ay nilabas, no? No? Talagang pinaiiyak, di ba? Meron bang mga cases na kahit hindi na palunin umiiyak? Meron ganon, ano? Ikaw ba, nung lumabas ka, pinalo ka? Ah, okay. Ikaw nanay, dami mong kinukwento. Ano yun? Saan? Ah, okay. Thank you for that information. Ito ba talaga inama sa mukha? Ah, okay. Si nanay, ibang klase. Siguro nagkainampas na lang. Okay. Ngayon nakita natin talagang merong iniluluwan na pusang umiyak, meron naman talagang inahampas talaga ng doktor, nurse o kamatrona. Then it is very essential, very necessary para lang tiyakin na ang bata ay may buhay. At kinakailangan siyang sumakap ng unang oxygen. Kaya yan siya pinakailan. Okay? May mga biro na kaya daw umiyak agad yung bata kasi haharapin sa katutak na utang sa hinaharap. Meron ako nakita sa YouTube, umiyak yung bata dahil hindi niya matanggap. Mahirap daw yung magulang niya. Ibalik na lang ninyo ulit. Ano ba kalokohan ba? Ano mga ganyan? Yung mga AI po. Mga walang magawa po yun sa buhay. Pero aminin natin natatawa tayo. Kasi kailangan talaga naman, ang mga Pilipino kasi talaga iba-iba pagkalika ni Lord sa atin. We are the most resilient nation in this world. No? Talagang matiisin, talagang
tad ang problema at pagsubok, pero nagagawa pa rin magbiro, nagagawa pa rin tumawa, at gumagawa pa ng mga katatawang mga AI na yung mga joke dyan. Diba? Mga Pilipino lang gumagawa niya. Kasi pag pinanood mo yung Amerikano, Negro, Incheck, gumawa ng ganun joke, parang corny. O ewan ko, no? Hindi, I'm not bad. Pero talaga, nakukornihan ako pag yung Incheck ang aarte, yung Negro ang aarte. Kapag Pilipino ang gumawa, ewan ko ba? Hindi sa Pilipino tayo, pero ewan ko, anong klaseng kaloob binigyan tayo ni Lord, ano? Talagang, no, ibang klase mga Pilipino, mga kapatid. Lalo pag mga okray ng mga politiko, ay naku sabi siya. Ano daw kinaiba ng magnanakaw sa politiko? Ang magnanakaw, pag may ninakaw, tumatakbo. Pero ang politiko habang tumatakbo, nagnanakaw. Yan ang pinagkaiba. Okay, punta na tayo sa ating topic. Mga kapatid, uli ng Panginoon, salamat kay Lord. Bagamat ang ating mensahe talagang paluluhain tayo, pero talagang murihin ang ating Panginoon. Dito ng ating Diyos ay umiyak. Ang unang pinakita niya doon sa sinabi sa Korinto, dahil siya ay ama ng lahat ng awa at habag. Kapag ang isang tao ay maawain, mga kapatid, talagang yan ay lumuluha. Kapag ikaw ay puno ng habag sa puso mo, luluha ka talaga. Iiyak ka. Na talagang hindi mo pa nagagawa yung na gawin yung tulong na dapat mo maibigay, ikaw pa lang naating ng puso mo. Bakit? Sapagkat nanggaling ka sa ganung sitwasyon. Naranasan mo yun. Diba? Amen, mga kapatid? At alam po ninyo, kapag tayo po, nung tayo binabago ng Panginoon, nung tayo po iniligtas ng Lord, ang isang bagay na ilalagay ng Diyos sa puso natin, magkaroon tayo ng habag, katulad sa Panginoon Jesus. Kasi po, ang talagang umaapaw sa puso ng Diyos nung siya'y nagkatawang tao, ating Panginoon Jesus, kahit saan siya pumunta, kaya po ang Panginoon ay lagi pong nauudyokan na patuloy na lumakat, maximize niya yung natitirang panahon siya ng katawang tao na sa loob ng 3 taon siya kinakailangang humayo sa iba't ibang lugar upang ipangaral ng kaharian ng Diyos, upang ipahayagan niya ang sarili siyang Mesiyas, siyang tagapagligtas. Sa tuwing nakikita niya mga tao, naaawa siya. Naawa siya. Kahit sino yan. Walang isinasantabi, walang dinidisregard ng Panginoon. Wala siyang pinipili. Lahat kinakaawaan niya. Kahit yung mga Pariseyo nagpapako sa kanya, kinakaawaan ng Panginoon niya. Bagamat kinukompronta sila ng Panginoon at sinasabi nila ng diretsuhan kung ano sila, kasama sila sa dahilan kung bakit hinandog ng Panginoon sa kanyang buhay sa Diyos. Kahit si Judas, na nagtaksil sa Panginoon, kasama yan sa pinagbayaran ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Tuwing nakikita niya mga tao siya nahabag kasi ating niya sa mga tao, tayo kasama doon, para tayong matupang ligaw. Nagkanya-kanya tayo ng landas, nagkanya-kanya tayo ng tubo. Hindi natin alam kung ano ang tamang daan. Hindi natin alam kung anong ating gagawin. Kaya nung nakita niya ang tao, siya ay naawa. At nung siya po kapatid ay inudyukan palagi ng habag at awa, doon siya patuloy na inaabot ang mga tao, pinapakain ng mga gutom, pinapagaling ang mga may karamdaman, pinapatawad ang lahat ng maligkasan. Sapagkat ang Diyos, ang ating Panginoon Jesus, ay ama ng lahat ng awa. Is the God, is the Father of compassion. Pinaliwanag ko yun sa inyo ang iba't ibang kahulugan ng compassion. Ang isa sa pinakamagandang verse o kaya yung meaning na binigay ko sa inyo. I give you 3 words, original meaning. Greek, Hebrew, and Latin. Ang isa sa maganda, hindi ko naman sinabi na mas sigit yung Latin. Kasi napakaliwanag kasi ng kanyang translation. Yung word na compassion, doon sa Latin word ay compati. Compati. Bagaman Hebrew word, Greek word, pero dito compati, ang ibig sabihin ng com, sabi dyan, is together. Pati is
to suffer. So, na pinagsama is compassion, to suffer together. Ibig sabihin, sa pagdurusan natin, tayo bilang mga dinikha ng kataas-taasan Diyos, bilang mga anak ng Diyos, hindi lang tayo, pati yung mga tao hindi kumikilala sa Panginoon. Hindi nila alam, pero tayo alam na natin, na sa ating pong mga pagdurusan hinaharap araw-araw, sa mga pasanin, pagsubok, problema, karamdaman, hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Diyos. Naintindihan po ba natin mga kapatid? Kasama natin siya. Hindi po sabihin natin na minsan meron ako na Lord, naintindihan mo ba ako? Mga kapatid, bago pa sabihin ng taong dumarayo, naintindihan tayo ng Panginoon. Mas naintindihan tayo ng Panginoon kaysa maintindihan natin ating sarili. Kaysa sa maintindihan tayo ng ating best friend o ng ating magulang o kung sino mang nagmamahal. Mas naiintindihan tayo ng Panginoon sapagkat dinanas niya ang dinadanas natin. At higit pa. So He is the Father of compassion. And that's the very reason why God cries over us. Umiiyak siya para sa atin. Kaya kung bawat sandali na tayo po'y napapagod, nahihirapan, natatakot, nasasaktan at lumuluha, lagi natin ilagay sa puso at kaisipan natin. Bago natin yan naranasan na ramdaman, ang Panginoong Jesus ang unang nagdusa para sa atin. He suffered for us. That's why, mga kapatid, huwag tayo mawala ng pag-asa. Sapagkat ang Diyos natin ay Ama ng lahat ng awa. Diba lumalabas lagi sa bibig natin, may awa ang Diyos. Totoo yan. It's a very powerful declaration o announcement. May awa ang Diyos. Diba? Nung hindi pa tayo Kristiyano, masabi natin, nasali mga Pilipino may awa ang Diyos. Eh lalo na ngayon, that word is so powerful. Hindi lang po yan na parang naging kasabihan o naging parang, sabihin na natin na parang Bible. No. It's the truth. Katotohanan yan. May awa ang Diyos. Lalo pag binabanggit po natin yan, ayon sa salita ng Diyos sa kanyang pangako, by faith, ay powerful yun. Talagang maawain ang Diyos. Amen, mga kapatid? Amen. Pangalawa, sabi diyan, He is the God of comfort. Yung sa binasa natin. At ang pinakamagandang term naman diyan na pwede kong i-highlight ngayon, although I already gave you, kaya reviewin po ninyo yung mga recorded na natin, na mga live stream natin na yung mga. Ang pinakamagandang definition naman yan yung sa Greek. Kasi ang ginamit diyan is paraklesis. Ibig sabihin, one who has been called alongside. Ang tinawag para samahan tayo. Tinawag para tabihan tayo. Diyan kinuha ang word na paraclete, na ibig sabihin comforter. At ang tinutukoy sa Bible ng comforter ay walang iba kundi ang banal na Espiritu Santo. At siya ang Espiritu ng Panginoon Jesus. Kaya totoo mga kapatid, never in our life, there was never a time in our existence that God abandoned us. O God turned His back on us. O God changed His mind on us. Hindi tayo tinalikuran, iniwan o pinabayaan ng Panginoon. Kasi minsan sa sobrang hirap, di ba, minsan nagawa natin, na pag may mga sakit tayo, dumadaig tayo, akala talaga natin, ano na lang, yung parang, ang feeling mo, abandon ka, feeling mo, ikaw lang mag-isa, di ba? Umiiyak ka, pero hindi. Huwag kang padadaig. Hold on to your faith. Hold on to that blessed hope na pinangako ng Panginoon. Hindi niya tayo pinabayaan o iniwanan pa. Ibinigay niya sa atin ang kanyang banal na Espiritu Santo para lagi tayong samahan. Ang kailangan lang natin ay ating panindigan, panghawakan ang kanyang pangako sa atin. Noong 2019, nung ako po ay naoperahan sa gallbladder, naoperahan ko yan. Alam niyo yung gallbladder, yung abdo?
Tapos after 2 weeks, inano na ako, yung pahinga. After 2 weeks, hindi ako akalain, magkaroon naman ako ng pagsubo. Kasi after 2 weeks, ibinalik na naman ako sa ospital. Nagkaroon naman ako ng fecal infection. Yung dumi mo, tumigas. Kasi nga, dahil na-operahan ka, nagalaw yung bituka mo, ganun talaga yun. Ako naman, I was aware. Aware ako sa ganung pangyayari. Kaya nga, hanggat maaari, hindi ako kumakain ng kanin, hindi ako gano'n kumakain. Kinakain ko lang gulay, tapos napapashake ako ng prutas, gano'n. So halos, for that 2-week period, yun ang aking diet. Kumakain din mapabisa-bisa ng kanin. Kasi nga, I'm always worried about yung ano ko nga yung inaalala ko yung aking bituka, no? Parang naging mahina yung panunaw, parang ganyan. Kaya, I've been experiencing that. Hindi lang naman noong 2019. Even the previous years, naranasan ko yung fecal infection. Noong 2015, nung bumisita kami nila Ate Baby, nila tsaka ni Pastor Norma sa Samar, akala ko nung panahon yun, wala na ako. Hindi na ako makakauwi ng buhay dito. Kasi ang tindi na nangyari sa amin ng kapatid. Tiniis ko yun, ha? Tiniis ko Sabado, Linggo, Lunes, di ba, Ate Babes? Grabe. Nung sumakay ako ng plano, buti lang, doon ako sa pinakalikod. Lahat ng pasero nakaupo, natutulog, papahinga. Ako lang bukod tayo pasero nakatayo. Kasi nga, ang sakit ng tiyan ko. Noong 2019 na ulit, kasi nga, pagkatapos ko nga after 2 weeks, sinugod na naman ako sa ospital. Imagine niyo yung pain na dinanas ko. Sumusuka ako, nilagyan pa ako ng NGT. Gano'ng katagal yung oras na yun? Simula nung alas 10 ng gabi na ako'y dinala sa emergency hanggang madaling araw ng kinabukasan, I was in pain. Ang lagi ko lang binabanggit yung Psalms 91. Alam niyo yung Psalms 91? Alam niyo yung Psalms 91? It's a very powerful verse sa Batang Awit chapter 91. Sabi doon, ang Panginoon Diyos, sabi ko dyan, ang sabi doon, ako ay nananahan sa presensya ng kataas-taasang Diyos. Amen? I dwell in the presence of the Most High God and I abide. Mananatili ako sa kapangyarihan ng pangalan ng Panginoon Jesus. And I will say of the Lord, you are my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Sinasabi ko yun habang ako in pain. Ay wala akong tulog. Wala akong tulog nun. Nakaya ko, doon ko naranasan yung sandaling yun, ako'y daing ng daing, kasi parang kang narinig pag, ganyan ha. Andun ako sa emergency na mapatid. Imagine nyo, gabi. Tapos, nabigyan ako ng lunas, I was medically relieved nung alas 10 ng hapon, the following day. Pero paano ko yun nakayanan? How I made it through. Isipin nyo yan. Kung walang Panginoon Jesus, nakasama natin at tumutulong sa atin at papalakas sa atin. Kung wala ang kanyang salita na pangahawakan ko, baka hindi ko yung kayanin. But God is so good. Na kahit yung pain, kasi iba-iba kasi yung natin, yung tolerance natin sa pain. Iba-iba yan. Iba-iba yung kakayanan natin na siguro sa loob ng mahabang panahon lang tayo binubuhay ng Panginoon. Iba't ibang klaseng pain na naranasan natin sa buhay. Small, medium, large, extra large. Hindi natin alam. Pero that time ang masasabi ko, God is so good. Napakabuti ng Panginoon. The Lord comforted me. Kasi patuloy kong panalangin at pag-recite, pagpapahayag ng kanyang banal na salita sa Psalm 91 at pag-review ko, I was able to make it. I made it through. Dahil sa Panginoon, nakayanan ko yun. Hanggang sa kinabukasan, narinig na ako, bakit? Puri ng Panginoon. Tataka paano yung mga pakiramdam natin sa katawan natin, yung tinatawag na pleasure, yung sensation, yung parang, ano yung mga kilig moments, mga ganyan, yung mga
Yung mga pleasure, panandalian lang eh. Pero bakit yung pain? Matagal. No? May rason ng Panginoon. Talagang pinatitibay lang ng Panginoon ng ating buong spiritual stamina, pati ang ating endurance. Pinapatatag ng Panginoon ang panampalataya natin. Tinuturuan tayo ng Panginoon, hold on to your faith, kumapit lang. At pinapaiyak tayo, di ba? Ay, ako sabi sa yung luha ko, yung very painful yun, talagang hindi ko talaga, siguro hindi ko na kaya pang maisip kung gaano karami yun. Yung pain kasi naranasan ko noon at baby noong 2015, almost the same yun eh. Almost the same. Ang kiniba nga lang noong 2019, nasa hospital na ako. Kung tutusin, mas matindi yun nung punta tayo ng Sama. Yung binisita natin, yung binisita namin doon, the church natin doon, yung GSM Sama. Akala ko talaga wala na ako eh. Grabe yun, kapag piling ko sasabog yung tiyan ko eh. Ilang araw pa ako nag-iis. Hindi na ako nakapag-preach. Nakapag-preach na si Pastora Norma. Kasi Sunday ng umaga, dinala na ako. Binalik na ako sa Katarman, doon sa kapital ng Northern Sama. Kasi doon kami sa isang bayan. Imagine ninyo, nagputol pa kami, nagbangka pa, dinala pa ako sa provincial hospital. Talagang grabe ang dinanas ko. Sasakay ka pa ng van, pabalik sa kapital ng Lotte Salman, Mrs. Katarman, talagang doon kami, nag-check-in kami sa isang pension house. Sila Ate Baby, sila Pastora Norma, nakatulog, pero ako nakaluhod. Magdama. Kasi daw makahiga, hindi ako makaupo. Hindi ko maintindihan mga kapatid. But I was able, by the grace of God, I was able to endure that pain. Iniyak ko kayo. Tapos pagkatapos ka ma-relieve, sasabihin mo, Lord, please, ayoko lang maranasan yun. Grabe mga kapatid. Pero totoo ang pangako ni Lord. Andyan siya. He will always comfort us. Tutulungan kanyang makayanan natin ang lahat ng yan. Kasi may kanya-kanya tayong krus na dapat pasanin sa buhay. At kung hindi mo papasanin ang sarili mong krus, walang ibang mapapasanin. Dahil ang lahat ng dumating sa ating pagsubok, dinisenyo ng Panginoon. Perfectly God designed it for you alone to experience it and to carry your own cross. Ako rin gano'n. Hindi ko pwedeng sabihin na, itong cross ko, ayoko na, pagod ako, ikaw na magpasan. Hindi gano'n. Each and every one of us has to carry his own cross. Sarili mong cross na. Pasanin mo. Kinakailangan. Pero hindi tayo nag-iisa. May kasama tayong tumutulong sa atin. Nasabi nga ng Panginoon, hindi niya tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kakayanin. Amen, mga kapatid? Kaya, again, may dahilan ng Panginoon para tayo ay umiyak at para siya kasama rin natin umiyak. Because He is the God of comfort. Pag tayo may kino-comfort tayo, lalo na yung mga namatayan, sino po sa inyo yung dumalaw kasi isang namatayan tapos maaaring ka pa, mahal mo sa buhay, kaibigan, nung nakita ka, niyakap ka. Diba? Nung niyakap ka, umiyak sa'yo, sa iyong dibdib sa'yo balikat, ikaw, anong gagawin mo? Gaganunin mo, huwag ka ng kung damay sa pag-iyak. Gaganon ka ba? Hindi. Comfort mo yan. At habang yan i-comfort mo, pati ikaw umiiyak. Sabi ng Panginoon, sa mga umiiyak, umiyak din tayo. Alam mo bang umiiyak, tawa ka ng tawa. Abibuang ka na pa ganon. Manhid ka na kung hindi ka nasasaktan at hindi ka naapektuhan, di ba? At sa mga nagaganap, makikalak din tayo. Hindi naman yung masay-masay ka naman, nguingin ka na nguingin. Ano naman na rin diferensya ng pagkaya? Ang sinasabi lang doon, dumamay tayo. Diba? Dumamay tayo. Ang Panginoong Jesus, He has all the reason to cry.
Nung siya papunta na ng Jerusalem, iniyakan niya ang Jerusalem. Sabi niya, Jerusalem, Jerusalem. Pinipili ko kayong akuin at ilapit sa akin, katulad ng isang inahin manok na kanyang kinukublihan ng kanyang mga sisiyo pag may panganib na dumarating. Ako, pinipili ko kayong akuin sa akin. Subalit ako'y inyong tinatanggihan. Bago siya pumasok ng Jerusalem, ang luha ng Panginoon Jesus ay tumama. Yan po ay tumulong para sa atin. Nung namatay si Lazaro, umiyak din ang Panginoon para buhay. Sa tingin nyo, nung siya po ay pinagtak sila ni Judas, hindi siya umiyak. Yan ang Panginoon. Ayan ang kapatid. At nung siya po ay kasalukuyan, naglalakad at dala-dala ang krus, sinalubong siya ng mga babae na umiiyak, naaawa sa kanya. Mga ina ng tahanan, mga babaeng talagang tinahan ang landas ng katapangan para lamang sumunod at manalig sa Panginoon. At may nakita nila pasan-pasan ng krus at sila'y umiiyak sa Panginoon. Ang Panginoon tumigil sa kanilang harapan at sinabi, mga babae ng Jerusalem, huwag niyo kong iyakan. Ang iyakan niyo yung mga sarili at inyong mga anak. Sapagkat kung habang berde pa ang dahon ng igos, nangyari na mga bagay nito. Ano pa kaya kailan ng kundi tuyo? Kaya ang Panginoon, mga kapatid, tandaan natin, God is so compassionate, God is so comforting, that God is always crying for each and every one of us. Ang Diyos ay palaging umiiyak para sa atin. Para lang ipadama sa atin na naaawa sa atin. Kasi alam naman talaga ng Panginoon natin kaya eh. Alam ni Lord yan, hindi natin kaya. Kasi nagkatawang tao siya. Kamuntik na rin yan, hindi yan kayanin eh. Pamuntik na ng mga kapatid na talagang siya'y sumuko na lang o talikuran ang kalooban ng kanyang ama. Kaya nga sabi nga doon sa Hebreo nung panahon ng Panginoon Jesus dito sa lupa, nung siya'y nagkatawang tao, at nung siya'y patuloy na nagbiministeryo sa lahat sa ating mga tao, sinikap niya na sundin niya lamang ang kalooban ng kanyang ama. Kung ano ang sinasabi pinangangaral niya sa tao, lahat yan ay galing sa kanyang ama. At kung anong kanyang ginagawa sa katauhan, lahat yan pinagagawa ng kanyang ama sa kanya. Wala siyang ginawa para sa kanyang sarili. Ngayon, kung susundin ng Panginoon ng kanyang sarili, pwede naman niyang tanggapin yung alok ni Satanas na ipinakita ni Satanas nung inakyat niya ang Panginoon sa pinakamataas sa tuktok ng daigdig at pinakita ang lahat ng kaharian ng daigdig at ang karangyaan. Lahat! Nakaraan, kasalukuyan, at sa hinaharap, ipinakita ni Satanas. At buong kayabangang sinasabi niya ng akin to, pinakita niya sa kanya, all the grandeur of this world, pinakita niya ni Satanas sa Panginoon Jesus. At sinabi ni Satanas sa kanyang pagiging ama ng kasinungalingan, sabi niya, lahat na yan akin, pero ibibigay ko yan sa iyo. Lumuhod ka lang at sambahin mo ako. Dahil ang gusto ni Satanas, maging katulad ng Diyos at maging Diyos. Alam niya ang Panginoon Jesus ay Diyos. Alam niya yan. Ano nangyari? Pwedeng gawin ni Lord yun. Pwede niyang mabawi uli tayo ang sa katauhan. Pwede niyang makuha uli ang lahat ng kinurap ni Satanas. Kalangitan, daigdig, sa katauhan, lahat. Pwede niya makuha sa paraan na gugustuhin niya. Pwede niyang hindi tahaki ng landas ng pagdurusa. Pwede hindi niya isakripisyo kanyang sarili. Kaso hindi yun ang kalooban ng ating Amang nasa langit. The way to salvation is the way
of the cross. Ang daan patungo sa kaligtasan, yan daan ang pagbubusa. At yun ang kinakalantahakin ng anak ng Diyos. Yun ang kinakalantahakin ng ating Panginoon Jesucristo. Nanawa po ba natin mapagin? That's why we should be reading. Kaya salamat sa Panginoon, kasama natin ang ating Diyos. Kasama natin sa pangatlo, God cries because He is our high priest. Umiiyak ang Diyos sapagkat siya ang ating dakilang saserdote. Sinabi sa Hebrews chapter 2 verse 17 to 18. Ito po ang sinabi, sa ganitong kadahilanan, ang ating Panginoong Jesucristo ay ginawang katulad ng kanyang mga kapatid sa lahat ng aspeto. Dito sa English, for this reason, our Lord Jesus Christ had to be made like His brothers in every way. Ang ating Panginoon ay ginawang tao na katulad natin. In order to Him to become the great high priest, the supreme high priest, kinakailangan mo lang maging tunay kang tao. Naintindihan po ba natin, mga kapatid? Ginampanan niya yun eh. Yang ganyang great high priestly character and ministry as our God, the Lord Jesus Christ, also became our high priest. Kasi may dahilan. Why? So that He will become a merciful and faithful high priest. Para ikaw ay maging karapat-dapat. Kasi alam po ninyo, ang mga saserdote nung panahon yan, sila po ay inatasan ng ating Panginoon Diyos. Pero doon sa order ni Aaron. Pero yung order ni Aaron, yung kapatid ni Moises, yung tinatawag na Levitical priesthood, sila po ay inatasan para sila po ang mag-represent sa mga tao sa Panginoon na ginagawa nila yan once a year sa loob ng templo. Sa lumang ipaninutos ang Panginoon para lamang matakpan o mabayaran ang kasalanan ng isang Hudyo o ng isang Israelita, ikaw ay magdadala ng handog mo na ayon sa itinakda ng kautusan. At ayon din sa iyong socio-economic capability. Kung ikaw ay mayaman-yaman o may pera-pera ng konti, pwede ka maghandog ng kordero o 1 year old at pababang edad ng isang tupa, ang tawag ng kordero, o pwedeng kambing. Pero kung ikaw ay medyo kabilang sa mga laylayan, ay pwede ka maghandog ng kalapati o meron ng bato-batong meron doon bato-bato na uri ng ibon. Depende nga yan sa iyong socio-economic capacity, yung kaya mo. Ang importante dyan, meron kang handog na dadalhin na pagpasok mo sa templo na meron lamang itinakdang lugar dyan, ibibigay mo yan sa mga pari o saserdote. Ang gagawin nila, kukunin nila yan sa iyo, at bago nila ihandog doon sa altar, ipapatong mo ang iyong kamay doon sa iyong handog na inilagay. Kung yan ay tupa, kung ano man na ayon po doon sa kautusan, ipapatong mo yun sa ulo ng kordero o ng kambing na iyong inihandog. Kung yan naman ay mga kalapati o yung pangmahirap ba na handog, kasi meron ganon, papatong mo rin yung kamay mo. Ano po ang sinisimbolo nun? Lumalabas, ikaw na makasalanan na gustong lumapit sa Diyos at tumingin ng kapatawaran, papatawad sa kasalanan mo, kinakailangan kasi sinabi ng Panginoon, ang kabayaran ng ating mga kasalanan ay, kamatayan. So nakita nyo, hindi nagbibiro, mga kapatid, ang ating Panginoon, hindi rin nagbibiro ang kasalanan. Talagang ikamamatay ng tao ang kanyang kasalanan. Ikamamatay natin yan. Kaya nga para lang maging katanggap-tanggap tayo, mapagtakpan ang ating pagkakasala, kinakailangan may mamatay sa kasalanan natin yan. Kaya ang Panginoon nag-provide ng paraan sa kanyang kautusan. Merong mga hayop na nilikha ang Panginoon at piniskad ng Panginoon na yun ang pwede nyo ihandog para kayo ay, i-substitute. Nakuha po natin? Kaya pag nilagay mo ang kamay mo doon, parang ikaw na yun.
Pero yung hayop ang mamamatay. Okay? So kapag yan ay inano na, yung tinusok na, yung kinilita na ng pare, yung dugo niyan, iwiwisik niya doon sa tabernakulo, yung altar. So lumalabas na ang kasalanan ng taong lumapit ay natakpan. Okay? Subalit, doon lamang sa sandaling yon. Natakpan yung kasalanan mo, pero yung pagiging makasalanan mo, hindi natatakpan. Kasi walang kapangyarihan ng dugo ng hayop na maglinis ng ating pagkatao, ng ating espiritu at kaluluwa. Wala. Tapos ito po yan. Taon-taon once a year, yung sinasabing mataas na saserdote, dapat siya ang magrepresent sa buong Israel para hingi ng tawad ang kasalanan ng buong Israel. And he was doing that once a year. Yan yung tinatawag na atonement. Ang problema, ang mga saserdote ay mga tao rin katulad natin. Bagaman sila binigyan ng espesyal na ministry o puwang pagdating sa larangan ng pagsamba at sa atonement na ibinibigay ng Panginoon, ang mga saserdote ay tao lamang. Ang gagawin ng mga yan, bago siya papasok sa pinakabanal na lugar na kung saan natatakpan ng napakakapal na kurtina, bago siyang pumasok doon, kinakailangan siya mismo ay maghandog ng kanyang sariling handog. Kita nyo, napaka-ironic, no? Ikaw na dapat mag-represent sa sangkatauhan, kinakailangan ikaw ay banal, malinis, at talagang kalugod-lugod at katanggap-tanggap sa Diyos na banal. Kaya ang gagawin niya, siya ay maghahandog muna ng kanyang sariling handog. At pagkatapos doon, haharap na siya sa Diyos para ihingi ng kapatawaran ang mga tao. Subalit ang katotohanan, he was only appointed according to the Levitical law. And the most realistic thing that we need to understand is, tao rin siya katulad natin. Kaya ang mga pulong saserdote, bago pumasok sa pinakabanal na lugar, tinatalian yan sila dito. May tali yan, tapos merong maliit na kulingling. May tali. Kaya pagpasok niya doon sa pinakabanal na lugar, at bumaba ang presensya ng Diyos, at nakita na meron siyang kasalanan, siya ay patay. Imagine ninyo, since that very time, mga kapatid, taon-taon nagbabago ang mga pulong saserdote. Nagbabago. Bakit? Dahil taon-taon namamatay. Sapagkat walang malinis, wala kahit isa. Yun dapat na magtatanggol sa atin. Yun dapat na magbibigay sa atin ng katwiran. Yun dapat na talagang magre-represent sa tao para patawarin kabagan ng Diyos, hindi rin karapat-dapat dahil tao lang. Nakuha niyo mga kapatid? Ang ating Panginoong Hesus, ginampanan niya ang pagiging dakilang saserdote. Hindi lang ba sa dakila, He is the great and supreme high priest. At ang tabernakulo na kanyang pinasok ay hindi tabernakulong gawa ng kamay ng tao na ayon sa instruction ng Panginoon kay Moises. Ang tabernakulong pinasok ng Panginoon ay kalangitan. At siya ay hindi inappoint ng ayon sa order ni Aaron. Ang Panginoong Jesus was appointed in the order of Melchizedek. Si Melchizedek, mga kapatid, ay isa pong simpulo ng panahon ni Abraham na tinatawag na hari ng Salem at prinsipe ng kapayapaan. Sino ba yun? Walang ibang tinutukoy dyan kundi ang Panginoong Jesus. Kaya dito sinabi, ang ating Panginoon ay tunay na naging maawain at tapat na pulong saserdote sa paglilingkod sa Diyos. Upang, sabi dito, that He might make atonement for the sins of the people. Upang siya, ngayon mga kapatid, ang gumawa ng sakripisyo
para sa kasalanan ng sangkatauhan. So kung meron din lang tayong punong saserdote na magpapatuloy na magpapatawad sa atin, walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. He is our merciful and faithful high priest. Ang nakakagalak pa dyan ng puso. Bagaman ang Panginoon Jesus ay Diyos na makapangyarihan, nagkatawang tao siya at ginawa siya in every aspect, in every way, ginawa siyang katulad ng taong makasalanan. Katulad ko, katulad mo, katulad natin lahat. Kaya mga kapatid, hindi istanghero ang Panginoon pagdating sa human weakness. Pagdating sa human frailty, weakness. Hindi istanghero ang Panginoon pagdating sa kasalanan dinanas natin at binana natin. Alam ni Lord yan. Sinabi sa Hebrews chapter 5 verse 2. Dito ko tatapusin at pagpapatuloy ko ito next Sunday. Sinabi sa Hebrews chapter 5 verse 2. Jesus Christ is able to deal gently with those who are ignorant and are going astray. Kita niyo mga kapatid? Why? Because He Himself is subject to weakness. Yan yung mga kapatid, napakadakila ng Panginoon. Ang Panginoong Jesucristo ay makapangyarihan upang makitungo ng buong kahinahunan. Kanino? Sa mga ignorante at doon sa mga naliligaw ng landas. Sino ba yun? Sino ba yung mga ignorante patungkol sa Diyos? Hinanap ba natin ang Diyos? Naunawaan ba natin ang Diyos? Hindi. Sinabi sa Romans chapter 3, mababasa niyo doon, walang umahanap, wala kahit isa sa Panginoon. Dahil tayong naligaw, tayong hinahanap ng Diyos. At walang nakakaunawa sa Diyos. Naunawaan ba natin mga bagay espiritual? Hindi. Nung hindi pa tayo born again Christian, wala pa tayo sa Panginoon, wala pa sa atin ang Espiritu ng Panginoon Jesus, kahit magpasa tayo na magpasa ng Biblia, kahit may religious subject pa tayo nun, wala tayong naiintindihan. Wala tayong naunawaan. Dagdagan pa mismo ng mga religion teacher natin o kung sino pa mga religious leader na pag tinanong mo ng isang talagang very challenging question, kung mamamatay ka ngayon, alam mo ba kung saan ka pupunta? Hindi masagot! Ito to sinabi ng Panginoon, ang bulag, hindi makakaakay ng kapwa bulag. Bulag tayo lahat sa katotohanan. Bulag tayo sa lahat ng mga bagay spiritual. Bulag tayo sa kung ano ang salita ng Diyos ng panahon yan. Ay wala magbabalakang sino man. Pero tayo, ang ating Panginoon, simula nung tayo kanyang pinatawad, binigyan niya tayo ng pangunawa. Kaya yung ating ignorance, talagang pinagtsagaan tayo ng Panginoon. Hanggang ngayon, maraming ignoranting tao patungkol sa katotohanan. Kaya ang daming mga tao na bubuhay sa pagkakasala. Kasama tayo ito, wala tayong pinag-iba. Magpasalamat tayo na dahil sa biyaya ng Diyos na babago ang buhay natin. Pero kung hindi dahil sa awat ng paglampalan ng Jesus, katulad din nila tayo. Ligaw. Walang patutunguhan. Ignorante patungkol sa mga bagay na katotohanan at makalangit. Wala tayong alam. Hindi natin alam na daan natin tinatahak, patungo na pala sa impyerno kapamakan. Pero ang Panginoon, ang tiyaga sa atin. Napakahinahon, totoo, mga kapatid. He is very, very gentle in dealing with us when we were yet ignorant and going astray. Ano sinabi sa Romans? Nung tayo'y mga makasalanan pa, namatay ang Panginoong Jesus para sa atin. Hindi natin naunawa nung una, pero so be it. Hindi man naintindihan na sa katauhan, ginawa pa rin ang Panginoon na dapat gawin ang kalooban ng kanyang Ama na kinakailangan niyang tahakin ng landas ang pagdurusa at kinakailangan niyang harapin ang katotohanan na kaya siya ipinanganak sa mundo ito. Kaya siya nagkatawang tao ay para lamang mamatay, isakripisyo para sa atin. Amen? Ganyan kabuti ang Diyos. Dahil siya mismo ay nakaranas ng kahinaan at ng kasalanan natin lahat.
He is our great high priest. Amen? So, ikukuntino ko ito mga kapatid next Sunday para lalo po natin maunawaan ang mga bagay dito. Kailangan maintindihan natin na bakit kinakailangan na siya bilang dakilang saserdote ay manatiling maawain at tapat para sa atin. Kinakailangan yung maunawaan niya. Na kailangan natin maintindihan na kapag tayo po ay nasa Panginoong Hesus na, huwag tayo mag-isip ng anumang bagay na parang nawala ba yung kaligtasan ko? Pinakikinggan pa ba ako ng Panginoon? Natutuwa pa kaya ang Panginoon sa akin? Tandaan lang natin, kung nung tayo'y nasa kadiliman pa, nung tayo naliligaw pa ng landas, nung mga makasalanan pa tayo, kinahawaan na tayo ng Panginoon. Tinanggap na tayo. Inunawa na tayo. Niyakap tayo sa kabila ng ating karutihan. Pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Ngayon pa kaya na may tamang relasyon tayo sa Panginoon? Nasa tuwing tayo nagkukulang at nagkakasala, sa tingin mo ba na wala ang pagmamahal ni Lord sa iyo? Hindi. Nanatili yan. Sapagkat kasama natin ang Diyos. Amen? Tayo natin tumayo. Manalangin tayo. Again, I promise, as promised, I will continue. I'm going to give the last and final part of this message next Sunday. Please be there. Ay, ano na ba tayo next Sunday? May presentation tayo. Mga kapatid, pagsabihan naman natin, mga kapatid natin na wala ngayon. I-celebrate natin ang muling pagkabuhay ng Panginoon this coming Sunday. Pwede ba mabuhay din kayo? Kung basta kayo, para palit kayo patay sa kasalanan eh. Binuhay na tayo ng Panginoon, right? Salamat sa Panginoon. Tayo yung pagkikipong banal. Wala namang babaliwalahin. Okay, mga kapatid? Mahalin natin si Lord ang buong puso. Ang buong kaluluwa, buong lakas, buong pag-iisip. Mahalin natin ang Panginoon na walang pasubali. Amen, mga kapatid? Amen. Matutunan na natin na lahat ng aspeto ng buhay natin, lagi natin ginagawa para sa Panginoon Jesus. Malapit na siya dumating. Tandaan natin yan. Malalapit tayong lahat. Sumunod po kayo sa maikling panalangin ko. Sabihin niyo, Panginoon Jesus, Panginoong Jesus, nagpapasalamat po ako sa iyo. nagpapasalamat po Na sa kabila ng katotohanan sa kabila ng katotohanan na ako'y makasalanan na ako'y makasalanan at nakatakdang parusahan, at nakatakdang parusahan, mamatay mamatay na sa aking mga kasalanan. sa aking mga kasalanan. At nakatakda akong wasakin At nakatakda akong sa masakit apoy ng impyerno. sa apoy ng impyerno. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, maraming salamat maraming sapagkat sapagkat hindi mo pinayagan, hindi mo pinayagan, hindi po ninyo, Panginoon, hinayaan hindi niyo po Panginoon na hinayaan ako'y lubusan na ako'y lubusang na mawalay sa iyo, na mawalay sa iyo, magdusa magdusa at maparusahan at maparusahan dahil sa aking mga kasalanan. dahil sa aking mga kasalanan. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, napakabait po ninyo sa akin. napakabait niyo po sa akin. Napakabuti mo po sa akin. Napakabuti niyo po sa akin. Kayo po'y maawain, Kayo po'y maawain, mahabagin. mahabagin. Kung saan ako nasasaktan, Saan ako nasasaktan, higit kayong nasasaktan. higit kayo nasasaktan. At kung saan ako nahihirapan, At kung saan ako nahihirapan, higit kayong nahihirapan. higit kayong nahihirapan. Salamat po, Salamat po, naintindihan niyo ako. naintindihan niyo ako. Naunawaan niyo po ako, Panginoon Jesus. Naunawaan niyo po ako, Panginoong Jesus. Salamat. Salamat. Hindi ko kayo nakikita. Kahit hindi ko nakikita. Nakikita niyo po ako. Nakikita niyo po ako. Alam niyo po ang puso ko. Alam niyo po ang puso Alam niyo ko. po ang aking iniisip. Alam niyo po ang aking iniisip. Hawak po ninyo ang aking buhay. Hawak niyo po ang aking buhay. Hawak po ninyo, Panginoon Jesus. Hawak niyo po, Panginoong Ang Jesus, aking pinabukasan. ang aking kinabukasan. Panginoon, maraming po salamat. Maraming Salamat salamat. niyo po
sa banal niyong salita, sa banal niyong salita, ang mga pagsubok, ng mga pagsubok, ang mga hirap, ng mga hirap, ang kapigatian at kapitilian na dumarating sa aking buhay. na dumarating sa aking buhay. Panginoon, Panginoon, ito po'y magaan ito po'y magaan at pansamantala lamang. at pansamantala lamang. Hindi po ito, Panginoon, Hindi po ito, Panginoon, matatapos matatapos na hindi natutupad na hindi natutupad ang napakagandang layunin ang napakagandang layunin. kung bakit mo ito pinayagan Bakit hindi niyo po na maranasan ko na maranasan sa ko aking buhay. sa aking buhay? Hawak po ninyong buhay ko. Hawak niyo po ang buhay Hawak ko. po ninyo, Panginoong Isus, Hawak niyo po, Panginoon ang aking Jesus, espiritu, ang aking espiritu, ang aking kaluluwa. ang aking kaluluwa. Pinangako mo, Panginoon, Pinangako mo po, ang Panginoon, lahat ng mga dinadanas ko ang lahat ng dinadanas ko ay pansamantala lamang ay pansamantala at lamang. magaang. Kaya naniniwala ko, Panginoon, Kaya naniniwala ko po, Panginoon, malalampasan ko ito. malalampasan ko po, Papagtagumpayan ko ito. nakapagtagumpayan ko po ito. Sa bandang huli, Sa bandang huli, ako po ang binigyan nyo ng tagumpay. ako po ang binigyan niyo ng tagumpay. Dahil sinamahan mo ko, Dahil sinamahan mo hindi ko, mo ko iniwan, hindi mo ako iniwan, hindi mo ko pinabayaan. hindi mo ako pinabayaan. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoong At Jesus, ang kaluwalhatian at walang hilihan na ibibigay mo sa akin, na ibibigay mo sa na akin, naghihintay para sa akin, na naghihintay para sa akin. hindi ko kayang ipaliwanag Hindi ko kayang paliwanag at hindi kayang pantayan at hindi ko kayang pantayan ng pagdurusa ang pagdurusa ng aking dinanas. ng aking ginagawa. Kaya, Panginoon, Kaya, Panginoon, tulungan mo po ako tulungan mo po ako na mabuhay ako na mabuhay sa ako pananampalataya ko sa iyo, sa pananampalataya sa ko sa iyo, pananalig ko sa iyo, sa pananalig ko sa iyo, at sa pagtitiwala ko sa iyo, sa pagtitiwala ko sa iyo, na aking isa sa puso, sa aking isa sa puso, susundin susundin at ipamumuhay at ipamumuhay ang iyong banal ang iyong banal at makapangyarihang puso. at makapangyarihang salita. Panginoong Isus, Panginoong Jesus, ang salita niyo po ang salita niyo po ay iniingatan ko ay iniingatan ko sa aking puso sa aking puso upang ako'y huwag magkasala upang ako'y huwag magkasala sa iyo. sa iyo. Ang salita niyo po Ang salita niyo po ay ilawan ay ilawan ng aking ng buhay aking buhay at ito po'y liwanag at ito po'y liwanag sa aking dinadaanan. sa aking mga Panginoong dinadaanan. Isus, Panginoong Jesus, kailangan ko po kayo kailangan ko po kayo sa aking buhay. sa aking buhay. Kayo po Kayo po ang Panginoon, ang Panginoon, Hari Hari at Diyos at Diyos ng aking buhay. ng aking buhay. Kayo po Kayo po ang aking Ama ang aking Ama, ng lahat ng awa ang lahat ng awa at habag. at habag, At kayo rin po at kayo rin ang po makapangyarihang kong Diyos ang makapangyarihang Diyos na nag-aalong sa akin, na nag-aalala sa akin, na lagi kong katabi, na lagi kong katabi, lagi kong kasama. lagi kong kasama. Salamat po, Salamat po, Panginoon ko Yeso Kristo. Panginoon ko pong Jesucristo. Amen. Amen. At amen. At amen. Pagpalain ko. Ayan. Tayo po ay dadako sa isang pang gawain sa pag